Magandang araw po. Talakayin naman natin ngayon ang isa pang napaka-interesadong aklat na may pamagat na 30 Covert Emotional Manipulation Tactics, How Manipulators Take Control in Personal Relationships. May akda, Adeline Birch. Sa librong 30 Covert Emotional Manipulation Tactics, tinalakay ni Adeline Birch ang iba't ibang pamamaraan ng emosyonal na manipulasyon na ginagamit ng mga taong nagnanais na kontrolin ang kanilang kapwa, lalo na sa mga personal na relasyon. Ang mga taktikang ito ay madalas na hindi halata at nagdudulot ng matinding epekto sa biktima. Sa librong ito, ipinapaliwanag ni Adeline Birch ang iba't ibang paraan kung paano ang mga manipulator ay gumagamit ng mga covert, lihim, na taktika upang kontrolin at manipulahin ang kanilang mga biktima. Ang mga manipulator ay kadalasang matalino at bihasa sa kanilang mga pamamaraan, kaya't mahalagang malaman ng mga mambabasa kung paano matutukoy at maiiwasan ang mga ito. Mga taktika ng manipulasyon. Number 1. Love bombing. Paglalarawan, sa simula ng relasyon, ang manipulator ay nagpapakita ng labis na pagmamahal at atensyon. Ito ay paraan upang mabilis na makuha ang tiwala ng biktima. Epekto, ang biktima ay madaling mahuhulog at magtitiwala, hindi namamalayan na ang intensyon ng manipulator ay makuha ang kanilang kontrol. Number 2. Gaslighting. Paglalarawan, ginagawa ng manipulator na pagdudahan ng biktima ang kanilang sariling katinuan sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan, pagsisinungaling, at pagbaluktot ng mga pangyayari. Epekto, ang biktima ay nagiging litong-lito at nagsisimulang magduda sa kanilang sarili at sa kanilang mga alaala. Number 3. Silent treatment. Paglalarawan, ang manipulator ay biglaang hindi nakikipag-usap o nagbibigay ng atensyon bilang parusa o taktika para manipulahin ang emosyon ng biktima. Epekto, ang biktima ay nakakaramdam ng matinding pagkabahala at insecurity na nagiging dahilan upang gawin nila ang anumang nais ng manipulator upang ibalik ang kanilang atensyon. Number 4. Triangulation. Paglalarawan, ang manipulator ay naglalagay ng ibang tao sa sitwasyon upang lumikha ng kompetisyon, selos, o pag-aalinlangan. Epekto, ang biktima ay nakakaramdam ng kawalan ng halaga at kumpiyansa at nagsisimulang mag-imbestiga at magduda sa relasyon. Number 5. Devaluation. Paglalarawan, pagkatapos ng love bombing, ang manipulator ay nagsisimulang magpakita ng kritisismo at pag-insulto sa biktima. Dahan-dahan nilang binababa ang pagpapahalaga ng biktima sa kanilang sarili. Epekto, ang biktima ay nagiging insecure at nag-aalangan sa kanilang sariling kakayahan at halaga. Number 6. Projection. Paglalarawan, ang manipulator ay ibinabaling sa biktima ang kanilang sariling negatibong katangian o mga kasalanan, ginagawa itong tila ang biktima ang may problema. Epekto, ang biktima ay nagiging defensive at maaaring magsimulang maniwala na sila nga ang may problema. Number 7. Blaming and shaming. Paglalarawan, ang manipulator ay gumagamit ng pagtuturo ng sisi at pagpapahiya upang makontrol ang biktima at maiwasan ang kanilang sariling mga pagkukulang. Epekto, ang biktima ay nakakaramdam ng matinding guilt at kahihiyan na nagpapahina sa kanilang kakayahan na labanan ang manipulasyon. Number 8. Playing the victim. Paglalarawan, ang manipulator ay nagpapakita na sila ang biktima upang makuha ang simpatiya at pangunawa ng biktima. Epekto, ang biktima ay nagiging protector at rescuer na naglalagay sa kanila sa isang posisyon ng pag-aalaga, pagbibigay ng suporta. Number 9. Withdrawal of affection. Paglalarawan, ang manipulator ay biglaang binabawasan o itinitigil ang pagpapakita ng pagmamahal at atensyon bilang parusa o paraan ng pagkontrol. Epekto, ang biktima ay nagiging desperate upang maibalik ang pagmamahal, ginagawa ang anumang nais ng manipulator. Number 10. Creating fear and anxiety. Paglalarawan, ang manipulator ay gumagamit ng pananakot, pagbabanta, o paggawa ng mga sitwasyong nakakatakot upang kontrolin ang biktima. Epekto, ang biktima ay nagiging matatakutin at nag-aalangan na gumawa ng mga hakbang laban sa manipulator. Number 11. Using guilt. Paglalarawan, ang manipulator ay gumagamit ng guilt tripping upang makontrol ang kilos ng biktima. Epekto, ang biktima ay nagiging madaling makonsensya at mas madaling manipulahin. Number 12.
Distortion of reality. Paglalarawan, ang manipulator ay nagbabago ng mga pangyayari at impormasyon upang magmukhang sila ang tama at ang biktima ang mali. Epekto, ang biktima ay nagiging litong-lito at hindi na alam kung ano ang totoo. Number 13. Insincere apologies. Paglalarawan, ang manipulator ay nagbibigay ng peke o hindi taos-pusong paghingi ng tawad upang maipakita na sila ay nagbabago o nagsosorry. Epekto, ang biktima ay nalilinlang at umaasa na magbabago ang manipulator. Number 14. Selective memory. Paglalarawan, ang manipulator ay pipiliin lamang ang mga impormasyon at alaala na pabor sa kanila at kalilimutan ang iba. Epekto, ang biktima ay nagiging litong-lito at nahihirapan sa pag-alala ng mga tamang pangyayari. Number 15. Making the victim question their sanity. Paglalarawan, ang manipulator ay gumagawa ng mga sitwasyon upang pagdudahan ng biktima ang kanilang sariling katinuan. Epekto, ang biktima ay nagiging hindi sigurado sa kanilang sarili at nagiging dependent sa manipulator. Number 16. Emotional blackmail. Paglalarawan, ang manipulator ay gumagamit ng emosyonal na panggigipit upang makuha ang kanilang gusto. Epekto, ang biktima ay nakakaramdam ng matinding pressure at guilt na nagiging dahilan upang sundin ang manipulator. Number 17. Overreacting. Paglalarawan, ang manipulator ay nagiging sobrang reaksyonaryo upang matakot o mag-alala ang biktima. Epekto, ang biktima ay nagiging maingat at takot na magkamali o magbigay ng dahilan para magalit ang manipulator. Number 18. Withholding information. Paglalarawan, ang manipulator ay hindi nagbibigay ng kumpletong impormasyon upang magkaroon ng kontrol sa sitwasyon. Epekto, ang biktima ay nagiging dependent sa manipulator at hindi makakagawa ng tamang desisyon. Number 19. Diverting attention. Paglalarawan, ang manipulator ay nagbabago ng usapan o atensyon upang maiwasan ang responsibilidad o mapunta sa ibang paksa. Epekto, ang biktima ay nagiging hindi focus sa tunay na issue at nalilinlang ng manipulator. Number 20. Double standards. Paglalarawan, ang manipulator ay mayroong magkakaibang pamantayan para sa kanilang sarili at sa biktima. Epekto, ang biktima ay nagiging confused at nahihirapan sa pagsunod sa mga hindi patas na pamantayan. Number 21. Invalidating emotions. Paglalarawan, ang manipulator ay nagpapakita na hindi mahalaga o tama ang nararamdaman ng biktima. Epekto, ang biktima ay nagiging hindi sigurado sa kanilang damdamin at nag-aalinlangan sa kanilang sarili. Number 22. Isolation. Paglalarawan, ang manipulator ay naglalayo sa biktima mula sa kanilang mga kaibigan at pamilya upang magkaroon ng buong kontrol. Epekto, ang biktima ay nagiging dependent sa manipulator at nawawalan ng suporta mula sa iba. Number 23. Minimizing and dismissing. Paglalarawan, ang manipulator ay binabaliwala o minamaliit ang mga alalahanin ng biktima. Epekto, ang biktima ay nakakaramdam ng kawalan ng halaga at hindi pinapansin ang kanilang mga alalahanin. Number 24. Lying and deceiving. Paglalarawan, ang manipulator ay palaging nagsisinungaling at naglalagay ng mga peking impormasyon upang makontrol ang sitwasyon. Epekto, ang biktima ay nagiging confused at nahihirapan sa pag-alam ng katotohanan. Number 25. Blame shifting. Paglalarawan, ang manipulator ay ibinabaling ang sisi sa biktima o sa iba upang maiwasan ang responsibilidad. Epekto, ang biktima ay nagiging defensive at maaaring magsimulang maniwala na sila ang may kasalanan. Number 26. Playing on insecurities. Paglalarawan, ang manipulator ay ginagamit ang mga insecurities ng biktima upang makuha ang kanilang gusto. Epekto, ang biktima ay nagiging lalo pang insecure at mas madaling manipulahin. Number 27. Passive-aggressive behavior. Paglalarawan, ang manipulator ay nagpapakita ng galit o pagkadismaya sa hindi direktang paraan. Epekto, ang biktima ay nagiging confused at nahihirapan sa pag-unawa ng tunay na damdamin ng manipulator. Number 28. Feigning innocence. Paglalarawan, ang manipulator ay nagpapanggap na inosente
at walang alam sa mga nangyayari upang maiwasan ang responsibilidad. Epekto, ang biktima ay nagiging maawa at nagbibigay ng higit na pangunawa sa manipulator. Number 29. Strategic forgetting. Paglalarawan, ang manipulator ay nagkukunwaring nakakalimutan ang mga bagay upang makaiwas sa responsibilidad o kasalanan. Epekto, ang biktima ay nagiging frustrated at nahihirapan sa pakikipag-usap sa manipulator. Number 30. Love withdrawal. Paglalarawan, ang manipulator ay nagbabanta na aalisin ang kanilang pagmamahal o relasyon kung hindi makuha ang kanilang gusto. Epekto, ang biktima ay nagiging takot na mawalan ng relasyon at ginagawa ang lahat upang mapanatili ito. Ang libro ay naglalayong bigyan ng kaalaman ang mga mambabasa upang matukoy ang mga manipulatibong taktika at maprotektahan ang kanilang sarili mula sa emosyonal na pang-aabuso. Ibinibigay din ni Adeline Birch ang mga hakbang upang makalaya mula sa kontrol ng manipulator at muling buuin ang tiwala sa sarili. Mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan at tiwala sa sarili upang maprotektahan ang sarili mula sa mga manipulator. Ang pagbabalik ng kontrol at kalayaan sa sarili ay isang proseso na nangangailangan ng lakas ng loob at suporta mula sa mga mahal sa buhay.